Hi everyone, how are you today? For today's video, I will share to you guys the tips from the airport and then nakapagbiyahe kasi ako last week and gusto kong i-share talaga ito upon arrival talaga here in Manila kasi pumunta akong Gensan pero hindi ko siya nagawa agad gawa nung marami pa akong pinuntahan, maraming mga product update from our travel agency. So ngayon ko siya i-share sa inyo guys yung update about sa airport. So may napansin lang ako, before kasi wala yung mga rules about sa mga passenger like yung Bill of Rights. Ngayon makikita nyo na yun siya guys before boarding, especially in Terminal 3. So kailangan, kung meron kayong mga concern, for example guys, nangyari sa airport na nagkaroon ng cancellation yung flight niyo, may problem sa mga baggages, o kung anong naging problema, pumunta kayo doon sa TARP na Bill of Rights, i-check niyo po yun doon. So, tignan niyo kung napapaloob doon ang problem niyo, kung ano yung pwede niyo gawin, ano yung pwede niyo may complain or makuha sa airlines if ever like may nangyari ng mga delayed, ano ba yung mga rules, 'di ba? Mas okay na knowledgeable din yung mga passenger, hindi lang yung mga travel agent ang knowledgeable ngayon kasi meron na ring mga naka-TARP talaga before boarding, which is magiging knowledgeable na rin yung mga passenger. So, okay na rin yun guys, lalo sa mga nag-DIY, pero doon naman po sa may mga travel agent, you can ask your travel agency kasi sometimes may mga rules po sa ticket na hindi din po talaga siya applicable pag nag-book kayo sa travel agent and like pag nag-book kayo sa airlines. Like for example, sa refund, yung refund pag sa travel agent kayo nag-book, syempre mapupunta yun sa system namin, sa portal po namin. Pero pag kayo ay nag-book sa DIY, yung pera na yun, mababalik po siya sa airlines kung saan nyo siya na-book, like credit card or di kaya mata-travel fund po siya. So eto guys, ang i-share ko talaga sa inyo ngayon is all about the hand carry baggage. Kasi 'di ba meron tayong mga 7 kilogram hand carry baggage and usually sa PAL nasa 10 kilogram pag international. Kasi may nagtanong din na pack sa akin na kung updated na ba yung free na baggage na 10 kilogram dahil sa news daw. Pero according to the airlines guys, wala pa naman pong update. Once may changes or update na naging 10 kilogram na yung baggage, kami po mismo as agent, pagka saan po kayo nagbo-book, i-inform po kayo namin, yung mga passenger namin para updated po kayo. And then doon naman sa mga nakapag-book na para maging updated kayo, kailangan tama yung email nyo or ipapa-update nyo po yung account nyo sa airlines para doon po sila mag-update sa inyo kung may mga changes man po. So ito guys, ang nangyari sa hand carry baggage is kinikilo po siya. 'Di ba before hindi naman po siya kinikilo and then may mga times din na hindi talaga siya kinikilo. So ang gulo no. Sabi ko kinikilo tapos hindi kasi ganito po yung nangyari. Minsan pag nakikita ng mga bantay na nahihirapan kayo, syempre guys, parang kikiluhin na nila yun. Bakit kayo nahihirapan na dapat sa 7 kilogram po na dala nyo is kaya nyo po siya. And the rules now is one hand carry baggage pero pwede na po ang personal account. 'Di ba dati as in isa lang talaga siya. So ngayon allowed na po yung my personal account. Then sa iba naman po sa mga nagbo-book ng ticket na wala po kayong nakalagay na free 7 kilogram baggage, that is automatic free. Kahit hindi man po yan siya nakalagay sa ticket nyo, rules na po talaga yan dito sa Pilipinas. Once nag-book po kayo sa like yan, mga Cebu Pacific, AirAsia, di ba yan lang naman yung domestic flight natin? And Philippine Airlines, pag domestic yung travel nyo, always po yun siya may 7 kilogram hand carry baggage. So hindi ko pa na-mention yung iba. Pero lahat talaga guys ng domestic flight dito sa Philippines is free na po yan siya. And then yun nga sabi ko, isang personal bag is allowed ngayon and isang yung like backpack hand carry. Pero guys, yung personal bag nyo is kasali siya sa kilogram na 7. Dati hiwalay siya, okay lang hindi siya kikiluhin. Pero ngayon, lahat ng dala nyo sa hand carry is kailangan a total of 7 kilogram. For example, din may laptop kayo. Dati separate lang yan siya. Pero ngayon, yung mga laptop na yan is kasali rin siya sa 7 kilogram na kilo at kailangan nakalagay po siya sa bag. Okay, hindi po siya pwedeng i-check-in din guys. Dapat naka-hand carry po yan siya. And then yun, ang napansin ko din, lalo na yung mga nagto-trolley bag, kinikilo po yan siya sa hand carry. May nagsabi hindi naman po kinilo sa amin. Siguro yung mga hindi kinilo guys during boarding or during pagpasok sa airport is nagkataon lang na yung bantay is hindi nagkilo, di ba? Pero for the safety of everyone, isipin nyo na kikiluhin talaga siya. So dapat pag alis nyo pa lang sa bahay is naikilo nyo. Kasi guys, pag wala kayong additional na baggage, like hindi kayo ng 20 kilogram or hindi naman kayo na-exist dun sa check-in baggage nyo, nag-exist lang kayo sa hand carry, automatic, ang babayaran nyo yan sa airport is a total of minimum baggage price nila. For example, in Cebu Pacific, pag mag-exist lang kayo sa hand carry nyo, na wala naman kayong check-in baggage, automatic, 2,000 pesos po yung babayaran nyo. Pero sa 2,000 na yun, pwede na kayo makakapag-check-in na total of 20 check-in baggage. Pag sa airport yun, guys. Pag sa airport yun, guys. Pero mas mura, pag mag-book kayo, tapos isasama nyo na doon yung check-in baggage price nyo. So, pag ito naman po yung nangyayari, marami hindi nakakaintindi na, bakit 2,000? Bakit hindi 400 lang, 300 lang? Yung regular, ano lang, excess baggage, hindi po siya applicable pag wala nga po kayong check-in baggage. Pero pag kayo naman po ay may check-in baggage, for example, may 7 kilogram kayo, tapos ang check-in baggage nyo, nakapag-add na kayo before ng 20 kilogram, at ang nangyayari, pagdating nyo sa airport, na sobra yung 20 kilogram nyo, guys, like naging 20, 21 siya, doon po maa-apply ang excess baggage price na, ang pagkakalam ko ngayon, nasa 350 po siya per kilo per excess baggage. So kung 2 kilos po, kilogram yung inyong sobra. So times 2 times 350, ganun po yun siya. And then, kung may check-in baggage kayo na na-exist kayo sa 7 kilogram hand carry nyo guys, doon yun siya papasok sa check-in baggage nyo. Ganyan po ang rules ngayon sa airport about the baggage. So if you have more question, kasi medyo mahaba na itong vlog na ito, nililimit ko lang talaga siya guys, ng nasa 7 minutes limit po talaga. So medyo mahaba na. If you have question, you can drop down below in the comment section at sasagutin ko po yan kung mas maraming tanong about this baggages problem. Kasi yun po yung problem ngayon sa airport, nagkakaroon po ng problem of delay, and then yung iba naiiwan gawa nga ng mga baggage nila. So pag kami naman na may client, pinapaalala naman namin sa kanila, ang lahat ay pwede nyo itanong once
once nag-book kayo sa amin about your baggages. So, yun lang guys. I just want to inform you para maiwasan ang delayed and also problem po sa airport. Sa sobrang excitement, nakakalimutan na yung mga baggage rules. So, that's all for today. Thank you for watching. Goodbye, everyone!